Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Magandang hapon po, Father. Sa lahat ng mga misa sa araw na ito, ngayon lang po ang hindi umulan sa oras na ito. Palakpakan natin ang Diyos sa grasya ng mabuting panahon. Ilang araw na po tayong nakakaranas ng malakas na ulan at hangin, dulot ng bagyo at ng habagat. May mga ibang lugar sa ating bansa na lubog pa rin sa baha. Sa mga ganitong pagkakataon, tayo'y bumaling sa Diyos at hayaan niya tayong turuan ng mga katangian na dapat nating gawin sa ating paglalakbay sa buhay. Lalo na sa ating narinig na mabuting balita sa hapong ito. 3 wag ang dapat nating gawin. 3 katangian na ating isa sa buhay. Himay-himay natin. Ang unang katangian na dapat meron tayo ay huwag matakot. Paulit nga po. Kung mapapansin nyo yung oras kung kailan umalis sa mga disipulo papunta sa laot, ang oras ay madaling araw. Ang mga magulang, pag binibilin ang mga bata, umuwi na ng maaga. At lalo na hindi maaaring ang mga bata ay nasa labas ng 10 oras ng gabi, lalo na ang madaling araw. Ang oras ng madaling araw ay kadalasan ang oras ng peligro. Nakakakaba, nakakatakot, at kadalasan hindi ligtas. Lalo na sa mga oras na iyon, nung sila'y nagpapalaot ng mga disipulo, malakas ang hangin at alon sa karagatan. Kung ating iisiping mabuting ito, sigurado tayo kung tayo'y nasa sitwasyon ng mga disipulo, mapapasigaw, mapapaiyak, at manginginig ng sobra. Baka kasi lumubog ang bangka. At lalo na sa perspektibo ng mga disipulo, na pagkamala nila si Jesus bilang isang multo. Weeksary ko po ngayon sa ating parokya sa Santissima Trinidad. Nung ako po ay nasa Dagupan Cathedral, sa St. John Evangelist Cathedral, kapag 6 p.m. onwards, pag may batang tumakbo, multo, iyon. Pero dito, kahit alas 11 na ng gabi, kapag may tumakbong bata, tao yun. Kapag kayo'y nakakita ng multo, manlalamig tayo, hindi po ba? Ngunit sa ating ebanghelyo sa hapong ito, may sinambit si Jesus na napakaklaro. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Napakasimpleng pakinggan, pero napakahirap gawin. Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Alam ko sa ating lahat, may trivia na kung ating bubuklatin ang ating Biblia, 365 times binanggit ang salitang, "Do not be afraid." Huwag kayong matakot. Parang sa isang taon, may 365 days, araw-araw binabanggit sa atin ng Diyos, huwag magamba. Huwag matakot. Kaya hayaan niyo po na tanungin ko po kayo sa ating pagninilay. Ano-ano po yung mga bagay na nagpapatakot sa inyo? Ano po yung mga kinakatakutan ninyo? Ano yung mga nagpapangamba sa inyo? Ialay natin sa Diyos at sabihin, Panginoon, ito po ang mga kinakatakutan ko. Sa mga kabataan, iba ang ibig sabihin ng ating mga multo. Sino-sino po ba ang mga multo natin sa buhay, lalo na namakaraan? Ialay natin sa Diyos sa mga multong ito, ang mga nakaraan natin. Dahil sa Diyos, ang mga multo ay nagiging anghel sa lupa. Ang unang panyaya sa atin, huwag matakot. Do not be afraid. Ang ikalawang katangian ng isang mabuting tagasunod ni Kristo ay
huwag lumayo. Review po tayo. Yung una, huwag matakot. Pangalawa, huwag lumayo. Winika ni Jesus nung ninais ni San Pedro na lumapit sa kanya, Panginoon, lapit po ako sa inyo. Ang tugon ni Jesus, halika. Lapit. Every time, God comes always to us. Ang Diyos ay laging lumalapit sa atin. Ngunit sa araw na ito, ang Diyos sinuturo sa atin, kayo naman ang lumapit sa akin. Huwag nang lumayo. Kaya sa hapong ito, ating pagnilayan, ano-ano ang mga dahilan na napapalayo tayo sa Diyos? Ano yung mga rason kung bakit tayo humahakbang papalayo sa Kanya? Nako, dito sa ating munting parokya, ganun din ang tanong ko, lalo na sa mga naglilingkod dito, ano-ano ang mga dahilan na mapapasabi nyo, ito ang mga rason ko, pahakbang papalayo sa paglilingkod ko sa Diyos? Kung mapapansin natin, lalo na sa pamilya at kaibigan, ang napapansin natin kapag tayo nagsasama-sama ay hindi yung mga taong kasama natin, kung hindi yung mga taong wala. Nasaan si ganito? Nasaan si ganyan? Kasi ganon ang tunay na nagpapahalaga. Ang unang napapansin ay hindi yung kasama, kung hindi yung wala. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano yung mga bagay na bakit kayo lumalayo sa ating Diyos? At isa sa mga pinakarason kung bakit tayo mahakbang papalayo sa Diyos ay yung pagkakataong hindi tayo nabibigyang pagpapahalaga. When we felt that we are not being valued. Kapag naramdaman natin na hindi tayo napapahalagahan, pag dumating tayo sa pagkakataon, hindi tayo importante sa iba, ang mga hakbang natin ay dumidistansya sa bawat isa. Sa Santissima Trinidad Parish, may isang pamamaraan kung paano tayo tawagin ang bawat isa. May ibang version ang halika dito. At ano yun? Kain na. Pag sinabi ni Father Jack at ni Father Jonathan, kain na. Yun ang isang pamamaraan na sinasabi tayo sa ating bawat isa. Halika. Kahit yung mga iba ay napagalitan na, tatawagin pa rin, kain na. Kahit wala kayong ganang kumain, tatawagin pa rin tayo, kain na. Kasi isa sa mga tanda na inaalala ang bawat isa ay pagbibigay papahalaga sa mga lumalayo tuwina. Huwag matakot, huwag lumayo. Ang ikatlo at huling katangian na dapat mayroon tayo ay huwag mag-alinlangan. Review. Una, huwag matakot. Pangalawa, huwag lumayo. Ikatlo, sinambit ni Jesus kay Pedro nung siya'y lumulubog. Napakaliit ng iyong pananalig. Bakit ka nag-alinlangan? Pero sa tingin ninyo, bakit ba lumubog sa tubig si Pedro? Hindi dahil mababaw ang kanyang pananalig sa Diyos. Hindi lang din maliit ang kanyang paniniwala kay Kristo. Sa aking pagninilay, lumubog si Pedro dahil nawala ang kanyang titig kay Kristo. Kung nag-umpisa na siyang lumingon sa kaliwat kanan at lalo na sa ibaba, nung nagsimula na siyang hindi tignan si Kristo sa pagkakataong malakas ang alon at bagyo, dun siya nagsimulang lumubog. Ganon din sa atin. Kapag lagi natin ang napapansin ang ingay ng mundo at ang mga distractions sa ating buhay, nawawala tayo sa focus sa pagtingin kay Kristo. Parang tayong nasa kumunon, lumulubog paunti-unti. Titig lang kay Kristo, huwag nang ibaling ang atensyon sa iba. Tumingin lang sa Kanya,
sa mga pagkakataon tayo'y nagdududa. Huwag mawala sa paningin ni Kristo, hakbang papalapit, payakap sa Kanya. Huwag nang maalilangan, tingin lang lagi sa Kanya. 3 katangian ang dapat nating isabuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Huwag matakot. Huwag nang lumayo. Huwag nang mag-alinlangan na sa isang bangka kasama natin si Kristo. Amen.